So pahapyawan na natin mga par, no? Yung bagong balita nga, yun, no more flag falling na. So yung flag falling mga par, yun yung pupunta ka sa border, dala-dala mo yung permit mo, dala-dala mo yung, kunwari may lamia ka or may dadaan ka sa border, no, sa US papasok, tapos sasabihin na flag falling, babalik ka sa Canada. So ipaprocess nila yung work permit mo mga par agad-agad doon. Davao del Sur nandito. Oh, Canada. Dito na tayo sa Parjang ulit mga par. Good morning. Good morning mga par. Okay. Pasok ulit tayo. May snow mga par ng konti, oh. So yun, dito tayo sa Parjang, hintay na tayo ng bus. So may snow ng konti, patak-patak. So magtuloy-tuloy ito mga par, no? Sa Pasko, White Christmas na yun, mamumuti yung paligid para ayan, which is maganda, no? Para ma-feel natin yung White Christmas, feel natin yung White Christmas mga par, no? So ayan, Sunday pala mayroon kaming Christmas party, no? Kasama ko yung mga kaibigan natin dito sa Toronto. Yung mga lagi natin kasama, no? Shoutout sa inyo. And kita-kita tayo sa linggo. And may konti lang mga para salo-salo kami. Salo-salo, kwentuhan. Yun naman ang ginagawa namin mga par, no? And update sa mga buhay-buhay, kung anong mga nangyayari. So yun, hindi kami mga par, hindi kami marami, ilan lang kami, no? Kasama namin sila yung Michael Arisca and family, no, kanyang pamilya. And yun, sila Sir Ali, Tonya Mary Ann, ang host mga pares sila Mayor Rainier and Ate Lubim. So doon namin gagawin sa bahay nila. And yun, kung nandito sana sila Crystal and Marvin, malamang nandun din yan sila mga paro. And si Ma'am Ina saka si Sir JJ, nandoon talaga sila mga partner, nandoon talaga sila sa usapan. And pupunta sana sila talaga ngayong linggo. Problema mga pares, umuwi sila ng Pilipinas, no? Meron silang importanteng pinuntahan, and then nagpakasyon na rin sila, no? Ayan, ang balik nila next year pa mga par, so hindi sila makaka-attend. Next time ulit, kasi may next time pa naman, Mamina and Sir JJ, no? So mag-enjoy lang kayo dyan sa Pilipinas. Ayun, maraming nangyari ngayong linggo mga par, no? Yung week na to, no? So ayun nga, dahil sa ating mga in-upload na bagong vlogs, no? Marami nag-comments, no? Mga passers din, no? Kami yung nag-comment ang talagang matindi-tindi rin. So ayun, kagabi nagbabasa ako ng mga comments din mga par, no? Lagi ko namang binabasa yan, no? Lagi ako naka-update dyan. And yun, may nagsabing hindi ko na pansinin mga negative comments. Ano daw talaga, kasi
sa social media ko, mga par. So ayun, sabi ko nga wala naman ting problema dyan mga par, pero yun, nais ko ding malaman niya na mali yung ginagawa niya, no? Kung open ako sa mga bashing, dapat open din siya, mga par, kasi talaga namang hindi maganda yung ginawa niya. Gusto ko lang malaman din na ano yung ginawa niya, mga par. And sa akin, hindi nakaka-apekto, so huwag kayo mag-alala, mga par. Matibay tayo dyan sa mga ganyang mga bashing. So dito na ako sa bus. Yeah, good morning mga par. Dito tayo sa, nandito na tayo sa trabaho mga par, no? Dito na tayo sa labas, no? Kwentuhan muna tayo ng konti, maaga pa naman. And ayun nga, may bago naman changes na lumabas dito sa Canada mga par, no? So napanood ko lang sa vlog ni Ma'am Ina, no? Ina Andolong, in a nutshell, no? So ilalagay ko yung YouTube channel niya dito mga par, no? So panoorin nyo yung buong detalye, no? So diyan ako nanonood ng mga balita, bukod sa nire-research ko rin mga par, no? Din ko pinapanood kasi yun, may nakakausap talaga siyang mga immigration consultant, no? Gaya nung Dayanara Impuerto, yung sila Kuya Mikmik, tsaka si Kuya Nikki. Yan yung mga legit yan ng mga immigration consultant dito mga para sa Canada, no? So yun, ini-interview niya, ini-interview ni Ma'am Ina yan pag may lumabas na mga bagong balita, no? So pahapyawan lang natin mga par, no? Yung bagong balita nga, yun, no more flag falling na. So yung flag falling mga par, yun yung pupunta ka sa border, dala-dala mo yung permit mo, dala-dala mo yung, kunwari may lamia ka or may dadaan ka sa border, no, sa US papasok, tapos sasabihin na flag falling, babalik ka sa Canada. So ipaprocess nila yung work permit mo mga par agad-agad doon. So makukuha mo siya. So parang yung flag falling, parang ano siya, parang pinabilis na ano, no? Pagkuha mo ng work permit, hindi ka na dadaan doon sa regular process. So hindi ka na mag-apply doon sa online, no? Kasi sa online talaga maghihintay ka ng ilang linggo bago may labas yung work permit mo. So maraming gumawa niyan mga par, no? Na flag falling, may nakakalusot, maraming nakakalusot mga par. Pero mayroon ding hindi nakalusot, no? Gaya nung nakaraan, yung mag-asawa na nag-flag falling sila, kaya lang ayun, ma-expire na nga, parang isang araw na lang yata yung ano nila, yung permit, no? So yun, sinabihan sila nung CBSA, yung sa nandoon sa border mga par, no, na umuwi muna, no? Pinabili sila ng ticket para umuwi muna, kasi yun nga, bakit ngayon lang nila inano yung kanilang permit, no? So yun, natapat sila doon sa mahigpit na ano mga par, na nagbabantay sa border, no? So yun, pero may mga nakakalusot pa mga par, no? Marami ang nakakalusot niyan, maraming gumagawa niyan, yung flag pulling na yan. So yun, pinagbawal yan mga par, no? Isa yan sa balita, bawal na yung no more flag pulling na daw. Tapos yung lamia na wala nang points, no, sa express entry mga par, no? Yung lamia na makukuha mo dito sa employer mo, no? So yun, yung hindi natin kabisado masyado yan mga par, no? Yung mga balita na yan, no? Yung mga tukol dyan sa express entry, kasi hindi pa naman tayo gumawa ng ano yan, hindi pa tayo nag-apply nyan. So yun, ang sabi mga par, no more flag pulling. Tapos wala nang points yung lamia sa express entry, o pag nag-apply ka ng permanent residence, no? Kasi may points daw yan mga par, no? So 50 to 200 points kung di ako nagkakamali, no? And mabilis na cancellation ng visa mga par, no?
tulad ng asylum. Kasi yung mga iba rito mga par, yung student, di ba, mawawalan na sila ng status, no. So ang ginawa nila, nag-apply sila ng asylum, no. So yun, pag na-check daw yan ng immigration officer, and student ka, tapos nag PGWP ka, tapos hindi ka pa rin na PR, so 2 taon kang student, tapos 3 taon yung PGWP mo, tapos hindi ka na PR, tapos nag-apply ka ng asylum. So makikita nila doon, no, bakit ganyan ka lang nag-apply ng asylum na 5 taon ka nandito. So ayun, mabilis na cancellation daw yun mga par, no? Talagang i-deny daw agad yung ano mo. Yun nga, pero wala pang ano mga par, hindi pa implemented. So binalita pa lang, so hindi pa binababa yung talagang ano niya, yung hindi pa implemented mga par. Baga sinabi lang, pero talaga ipapatupad yan mga par, no? Kasi pagka sinabi yan, ipapatupad yan, pero hindi pa implemented, no? Kaya yun, abang-abang lang, baka in the coming weeks daw ilalabas yan, or maybe next year. So pero yun, malamang gagawin nila yan mga par, no? So yun, ang buong kwento niyan mga par, no, o buong paliwanag niyan para malinaw, para talagang malinawan nyo, kasi talagang in-explain yan doon, no. Panoorin nyo yung vlog ni Ma'am Ina Andolong Chabenya, no, o in a nutshell, no. I-research nyo lang, i-search nyo lang sa YouTube, no. So ilalagay ko dito yung ano niya mga par, yung channel niya, no. So doon nyo mapapanood, no, na in-explain talaga nung RCIC, no, yung immigration consultant doon na in-interview niya. In-explain doon kung ano yung mga no flag falling, yung wala ng points yung Lamia, yun i-explain niya noon lahat mga par. So panoorin nyo, and yung mga may balak na pumunta rito, kailangan nyo talaga mapanood yung mga par, no, para updated kayo palagi sa mga balita dito, no. So ayun lang, and hindi lang yun mga par, no? Marami pang vlog si Ma'am Ina tungkol sa mga balita mga sa immigration dito mga par, no? So panoorin nyo lang, i-scroll nyo lang mga par, no? So marami pa doon. So yun, doon ako lagi nanonood, bukod kina Alwin and Emma, no? So Alwin and Emma and si Ma'am Ina, yan yung pinapanood natin mga par, no? And yun, pupunta rin ako sa Canada.ca, no? Yung website nila mga par, Canada.ca. So puntahan nyo rin para makita nyo rin doon yung balita, no? Makikita naman yan doon. So ayun, nandoon din yung mga balita mga par, no, sa Canada.ca, yung website nila, no? So puntahan nyo rin para yun, hindi lang doon sa mga nagbo-vlog dito mga par, no? Punta rin kayo doon para yun, mabasa nyo rin talaga. And nandoon naman yan mga par, nakalagay naman yan doon sa balita nila, no? So yan, sabi ko hindi pa implemented, pero once sa binalita nila, talagang gagawin nila yan mga par. So pinaplansa pa lang paano nila ipapatupad siguro. So once na ibabayan, so bawal na talaga, no? So wala na. So ayun na mga par, pasok muna tayo. Base muna tayo kasi medyo malamig na. And may nagreklamo pa naman pagka nagsasabi ako ng malamig, no? So ganun talaga, malamig eh. Walang ano bang sasabihin ko, di ba? Ayan lang. Ay, shoutout pala sa mga nag-comments, no, sa ating previous vlog, no. Maraming salamat. And yun, to God be all the glory sa ating lahat. So laban lang mga par, no. So hanggat hindi pa tayo na-PPR, hindi pa tapos ang laban. So yun lang. Iwan ko kung mag-snow ngayon mga par, no, pero may pumapatak-patak na ng konti. So yun, pasok muna ako, mamaya ulit tayo magpinto. Yo mga par, pauwi na tayo. Hinihingal ako doon. Nabol ko yung stoplight mga par. Hindi na kasi ako nakakatakbo mga par, no. Siguro subukan natin magtakbo-takbo sa gym, no. May gym yung tinitirhan ko kung saan kami nakatira. Siguro try natin doon mag treadmill, no. Kasi pag tumakbo ako mga par, no, hingal na eh.
hindi na sanay yung katawan mo. Hindi na rin ako nakakapag-basketball. Yun ang isa sa problema. Kaya hingal tayo mga par. May bus na yun. May bus na. So yun, shout out sa lahat, no? And yun, sa bashers, no? So ayan, may nag-comments din na affected daw ako. Yun mga par, hindi tayo affected, no? Sa mga bash, kasi yun yung nakikita nila sa videos natin, no? Sa mga in-upload natin, no? So pero hindi rin ibig sabihin na hindi tayo pwedeng sumagot, no? Pwede naman tayong sumagot, kasi talagang mali naman yung ginagawa nila, no? Pero kung magpapa-apekto ka sa kanila, wala yan sa akin mga par. Ko walang problema, no? Sanay na ako dyan mga par, sa mga bash na yan, no? Yan, sa mga hindi nakakaalam, no? Matagal ako nagtrabaho sa barko, no? Isa akong kusidero sa barko mga par. So dahil sa dami ng maraming tao yung hawak ko, no? Kasi ako yung may hawak ng kusina. Almost araw-araw mayroon akong naririnig ng mga hindi maganda, no? Dahil syempre hindi mo naman mapiplease yung lahat ng tao sa luto mo, no? Mayroon talagang magrereklamo dyan. Kasi mayroon ayaw ng ganito, mayroon ayaw ng ganyan. Gusto masabaw, gusto hindi, diba? Pero yun, pinapaliwanag ko naman sa kanila mga par, no, na ganun talaga kasi may meeting naman kami, tapos may menu rin. May menu per week, no? So yun yung napagkasunduan namin, no? Di yun ang susundin. Tsaka may budgeting mga par, no? Ako yung naghahawak ng budget, no? So kung bulilyaso yan, kung hindi magkasya, kasi every 3 months mga par yung aming provision, no? So dapat pagkasyahin ko yan ng 3 buwan or minsan nga higit pa, kasi minsan nadidelay kami. Pero mayroon din mga araw na mayroon din mga time na napapaaga. So, pero ang ino-order namin mga par, yung fresh provision lang, yung mga gulay. Pero yung mga karne dapat pabutin mo yan ng 3 buwan. So yun, mahirap mga par, kasi pagsasamahin mo yung pagluluto mo, kailangan mong sarapan, tapos kailangan mong budgetin, diba? Tapos may paperwork pa ako, kasi mayroong monthly kaming inventory. So marami mga par, no? Maraming trabaho ng isang kusinero sa barko mga par. Pero once na makabisado mo naman, adjust mo na yung oras, eh. So alam, masasanay ka rin, no? And sa barko walang day off mga par, sa pag nasa kusina ka. So araw-araw ka, pinakapahinga mo lang after 6, no? Kasi ang pasok noon 6 ng umaga hanggang 6 ng gabi. So ayan. So iba't ibang barko mga par, iba't ibang tao mga kasama mo. So yun, iba't ibang reklamo rin ang matatanggap mo. So ako naman, open naman din ako yun mga par, no? Pagka may sinabi sila, napaliwanag ko na ganito, hindi naman pwedeng ganyan, hindi naman pwedeng ganito, kasi meron tayong sinusunod, no? And yun, kung may reklamo sila, pagmitingan, pag-usapan para kung kayang gawin, gagawin natin syempre, para naman talaga sa lahat yun. So, ayun, yun, i-share ko lang mga par, no? Yung mga reklamo na yun, o bashing mga par, no? Yung mga bashers, hindi na bago sa akin sa araw-araw. Yun, 10 taon ako naging kusinero sa barko mga par, no? So araw-araw ko yung naririnig. So nasa usapan lang yan mga par, no? Kaya nga sabi ko nga, pwede silang mag-comments doon sa ating vlogs, pero hindi rin pwedeng hindi natin sagutin, no? Tulad ng mali naman yung
talagang ginagawa nila. Pwede naman i-base yung mga par, yung content natin, pangit yung content natin, mga ganito. Kung anong gusto nyo, walang problema sa content. Pero yung sa personal, mga par, yung ibabash mo siya, gaya nga nung ginawa nung isang nambas, no, na may sinabi na siyang mga bad words doon. So hindi na rin maganda, no. So hindi natin papalampasin, no. Kailangan din nating mag-comment, no, magsabi sa kanya na ayun, hindi maganda yung ginawa niya. So yun lang, mga par. Yun, move on na tayo dyan. So meron pa rin namang nag-ano, nambabash. Wala namang problema yan. So yun, mag-comments lang kayo, no? So ayun, pero dun sa mga nag-comments na mga ganda, mga par, maraming salamat, oh. And yun, naiintindihan nila na yun, tulad ko na baguhan, tulad namin ng baguhan dito sa Canada, no? So yun lang. Sa akin, sana suportahan lang tayo, tulungan tayo. Kung may share kayo na ikabubuti, no, ng channel natin, or ng mga tao nagbabasa ng comments, no. So dapat may share, mga par, no? Lalo na kung matagal na kayo rito sa Canada. So dapat marinig din namin para matuto kami, di ba? So ayun, yun, peace tayo, mga par, peace tayo. Kasi magki-Christmas, magki-Christmas, mga par. Dapat bati-bati tayo lahat, no? So pasensya na rin kayo kung nasasagot ko. Ganun talaga yung ugali ko, mga par, no? Ayaw ko talaga yung ganong mga ganong masamang sinasabi. So talagang sinasagot ko yan. Hindi naman ako galit, pero yun, sinasabi ko lang na mali rin yung ginawa niya, di ba? Kung ano yung ginawa niya, yun din yung gagawin ko sa kanya, di ba? So yun lang. Kung sabi i-report ako, wala akong problema nun, mga par, no? Ako lang naman, nag-share lang naman ako dito. Kung mawawala tong YouTube channel ko, hindi naman kawalan sa akin, mga par, no? So although kumikita ako rito, mga par, sa pagbablog, no? Meron tayong konting kinikita, no? Ang side hustle natin itong pagbablog. Pero kung sakaling mawala, may trabaho naman tayo dito, mga par. Wala namang problema yun. And isa rin sa ginagawa ko, kaya ako isa rin sa dahilan kaya ako nag-vlog, mga par, para i-dokumento rin yung buhay namin dito, no? Kung anong mangyayari, kung makakapag-stay ba kami rito, ano bang mangyayari sa amin habang nag-aaral si Mrs. So yun, kung anong mangyayari sa amin dito sa Canada, mga par, no? Naka-dokumento yun, naka-video yun, na binibideo ko yun. Kasi mapapanood namin to pagka kung sakaling makapag-stay kami or hindi kami makapag-stay. So mayroon kaming papanoorin, mga par, no? Kasi kung isi-save ko siya sa mga yung memory, mga par, no? Yung sa external hard drive, marami kasi mas araw-araw tayo nag-ano. So i-upload na lang natin sa YouTube. At least kung gusto natin panoorin, di nandun lang sa YouTube, diba? So yun lang, mga par, hintayin ko yung bus. Kasi wala pa yung bus, mga par, no? 16:40 na. So yun, dito na yata. So yun lang, mga par, ingat kayo, ingat tayo, and good luck sa ating lahat dito sa Canada.